Look, miss, I'm in a rush. If you want, I'll just have my secretary come here on Friday. You meet with her, and she'll hand you the money in exchange for your broken stuff. Exactly at 1:15 p.m. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ladies and gentlemen, welcome to Ninoy Aquino International Airport. Local time is 12:44 in the afternoon. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Nagpalakpakan ng mga sakay ng eroplano nang makalapag na nga ang sinasakyan sa airport matapos ang mahabang biyahe galing pang Dubai. Halos di maipinta ang magkahalong kasiyahan at excitement ng mga OFW na makatapak muli sa lupang sinilangan. Ay, sa wakas, nakauwi na rin ng Pilipinas. Maginhawang sabi ni Mia, sabay unat pa sa kanyang mga braso. Ay, Day, medyo takpan mong bunganga mo at mabaho ang hininga dahil tulog ka ng tulog sa biyahe. Patawang asar ng kumare ni Mia na si Gloria. Kalalapag lang ng kanilang flight mula sa Middle East. Isang domestic helper si Mia roon. Ngunit, nagpasya siya na umuwi na muna ng Pilipinas. Dahil bukod sa sabik na siyang makasama ang kanyang pamilya, mayroong gulo na nangyayari sa karatig bansa. Nako, sinabi mo pa. Kahit pa sobrang nakaka-stress dito sa Pilipinas, iba pa rin talaga ang buhay rito. Oh, ayun ang mga bagahe natin. Tugon naman ni Glory, kaibigan ni Mia na siyang kasama niya rin sa pagiging DH. Lumapit sina Mia at Glory sa kanilang mga bagahe. Sa isa nila itong binuhat at inilapag sa trolley. Mare, ang bigat-bigat naman kasi niyang dalahin mo. Kulang na lang dalhin mo pati aso't pusa ng amo mo. Kung ako sa'yo, ilagay mo muna rito sa isa kong maleta. Marami pa namang space para di ka mahirapan pagsakay natin sa shuttle bus. Alok ni Glory dahil hirap na si Mia sa pagbubuhat ng kanyang mga gamit. Nag-over baggage ang dalaga, kung kaya't ang ibang gamit nito ay binitbit at ang iba naman ay nasa bagahe na ng kaibigan. Halos maganda kuba naman ito dahil pagbaba sa eroplano ay malayo pa pala ang baggage claim area. Ay sige Mare, o sige pabukas na lang. Alam mo naman, kahit galabaw pa rin tayo kahit pagbalik sa Pinas. Binuksan na ni Glory ang bagahe at umaalog dahil walang laman. At tinulungan si Mia na ilipat ang mga kahon ng pabango at make-up na pasalubong. Bukod sa pasalubong, ay nagpasya rin itong damihan ng mga dala upang pansamantalang gawing pagkakakitaan habang nasa Pilipinas. Si Mia ang breadwinner ng kanyang pamilya. Kaya naman, kahit gustuhing magpahinga sa kanyang pag-uwi, kailangan pa rin niyang kumayod upang kumita. Hello? Kalalapag lang namin ng Pilipinas. Didiretso na ako agad dyan. Huwag niyong hahayaang makatakas ang gintik na yan. 2 taon na ang kaso ng dati kong asawa. At baka dahil dyan ay magkakaroon na rin ng hustisya. Isang lalaking matangkad, pusturang-pustura, kayumanggi, at may malakas na pangangatawan. Ang halos patakbong lumabas papuntang direksyon ng exit ng airport. Dala-dala ang hand-carry luggage. Bang! Isang malakas na salpok sa box na bukas na may mga lamang perfume ang naging dahilan para mabasag at kumalat ang laman malapit sa exit ng airport. Ay! Ina naman oh. Di ka ba marunong tumingin sa dadaanan mo? Shoot, I'm sorry. Paghingi ng depensa ng lalaking nakabangga sa kanila. Matangkad ito. 6-footer. Matikas ang katawan at gwapo. Ngunit, mas nakakapagpaangat dito ang medyo mahaba nitong buhok na kagaya ng mga bidang lalaki sa Mexican telenovela. Napanganga sa kamanghaan si Glory sa lalaking nakabangga sa kanila. Ngunit si Mia ay nagngingit-ngit na ngayon sa galit. Bayaran mo yung mga pabango ko. But I don't have cash with me. Look, miss, I'm in a rush. If you want, I'll just have my secretary come here on Friday. You meet with her and she'll hand you the money in exchange for your broken stuff. Exactly 1:15 p.m.
Sumama ang tingin ni Mia at minata ang lalaki. Akma itong susugod nang pigilan siya ni Glory. Te, mukhang makapangyarihan yan. Bulong nito. Hinarap siya ni Mia. Uy, ano ngayon? Dapat niya akong bayaran. Gigil na bulong nito at saka muling dinuro ang lalaki. Hoy! Anong akala mo sa akin? Postura mong yan, wala kang pangbayad? Kahit gwapo ka at mayaman ka, hindi ko palalampasin to. Bayaran mo ako. Napakamot ng ulo ang lalaki. Nagmamadali talaga ito dahil may kailangan siyang malaman sa pag-usog ng kaso ng namatay na asawa. Kalalapag lang din niya mula din sa Dubai at jet lag pa siya. Kaya medyo sumasakit din ang ulo niya sa pagsigaw ng babaeng kaharap. Bayaran mo to! Pag-uulit pa ni Mia. Kinapa ng lalaki ang kanyang bulsa at tiningnan ng pitaka. Halos 1,000 pesos lang ang cash nito. 1,000? Gago ka ba? Higit sa 40 milyong mga nasira mo? Wala nang panahon makipag-away pa ang lalaki. Kaya labag man sa loob, dahil sa pagiging pribado nito, iniabot na niya ang kanyang calling card na iyon sa babae. Here, just call my number. I promise I will pay you all of that. But I really have to go. Sorry, miss. Nagmamadaling sabi ng lalaki at agad na tumakbo papalabas ng airport. Anak na! Hoy! Bumalik ka rito! Guard! Guard! Patulong naman oh! Habulin niyo yun! Hiyaw ni Mia. Ngunit hindi na nahabol pa ang lalaki. Dahil agad na rin hinarang ng mga bodyguards ang papalapit ng airport guard at agad na din itong sumakay sa isang Rolls Royce na nakaparada sa harap ng airport. Mari! Pagtawag ni Glory kay Mia. Nangihina namang pinulot ni Mia ang mga nabasag na pabango. Halos mangilid rin ang kanyang mga luha. Dahil bukod sa nasayang ang mga ito, para na rin siya nagtapon ng pera sa pagkabasag ng mga ito. Pagdating ni Mia sa kanilang bahay sa Quezon, ay agad na nagtakbuhan ng mga kapatid at pamangkin nito upang siya ay salubungin. Naku anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Pagsalubong ni Aling Minda. Nanay ni Mia. Yumakap lamang si Mia sa kanyang nanay. Hanggang ngayon ay nangihina pa rin ito sa nangyari kanina sa airport. Sabik na sabik pa naman ang lahat sa ipinangako niyang pasalubong. Dismayado ang mga kapatid at pamangkin ni Mia nang makita na basag-basag ang mga pabango nasa maleta at iilang piraso na lamang ang pupwede pang magamit. Ano ba naman to, Mia? Bakit naman basag-basag tong mga to? Reklamo ng kanyang kapatid. Kaya nga, magdadala ka na nga lang ng pasalubong ganito pa. Sana ipinabalik bayan box mo na lang. Sinita ni Aling Minda ang mga ito. Huy, kayo? Hindi na lang kayo magpasalamat sa ating Mia ninyo. Ni hindi man na nga kayo nagtanong kung kamusta ito. Okay lang, Hunay. Sige ho, magpapahinga muna ako. Siyang tugon lamang ni Mia at inayos na ang kanyang mga gamit. Inilapag niya ang kanyang telang pouch sa mesa at saka pumasok sa banyo upang maligo muna. Pagkalabas ng banyo, ay namataan niyang tumatakbo ang kanyang mga pamangkin. Yung pouch ko! Hiyaw ni Mia nang matapon ng kanyang pamangkin ang iniinom nitong Milo sa kanyang pouch. Dali-daling tumakbo si Mia papalapit sa kanyang pouch at pinagpagan ito. Kinuha niya ang calling card sa loob na ngayon ay basang-basa na at hindi na mabasa pa dahil nagkalat na ang ink sa natapong Milo. Napaupo na lamang si Mia sa sobrang pagkadismaya. Paano na ako mababayaran nito? Pag-iyak ni Mia. Nalulumong tiningnan ni Mia ang calling card na ngayon ay halos mag-fade na ang print. Tila nawala ang lahat ng paghahanda niya bago umuwi. Hindi na niya alam kung paano pa niya masisingil ang lalaking dahilan kung bakit nagkakaganito siya ngayon. Wala na rin siyang pambenta. Hindi na niya alam kung saan siya kukuha ng ipapang tustos sa pamilya ngayong nandito siya sa Pilipinas. Salat si Mia dahil halos lahat ng sahod nito ay pinapadala niya sa Pinas. At ang kakaunting natabi, ang pinambili ng pasalubong at paninda, pauwi para maipanggastos pa rin. Ganyan ang buhay OFW. Nakikita mo lang ang value ng sarili mo
Kung kaya mong tustusan ang pangangailangan ng iyong pamilya, kailangan mong ipakita sa kanila na meron pa. Kahit ang totoo'y walang-wala ka na. Masakit man, pero kailangan mong ipakita na kaya mo. Kahit sa ibang tao ay tinatapak-tapakan ka na. Nang mag-Biyernes ay iniisip ni Mia kung pupunta ba siya sa airport dahil ito ang binanggit na araw ng lalaking nakabangga sa kanila. Baka naman mamaya ay pumunta nga roon si Mia ngunit maghintay lamang ito sa wala. Oh, Mare, pupunta ka ba sa airport? Sama ako para makita ko ulit yung pogi. Kilig na sabi ni Glory sa telepono. Ewan ko sa'yo, Day. Hindi naman makakain ang kagwapuhan. Nakita ko nga, di nga nagbayad ang kupal. Ay, oo nga pala. Napabuntong hininga na lamang si Mia sa kaibigan. Pero ayun na nga, pupunta ba ako sa airport? Baka naman kasi mamaya wala yun doon. Pumunta ka na. Nangako naman si Pogi na babayaran ka. Tsaka ano ba, Mia? Malay mo, siya na yung para sa'yo. Biro ni Glory na siyang ikinairap ni Mia. Ay, kung magkakagusto man ako, hindi sa ganoon ka walang modo na lalaki. O siya, sige na, pupunta na ako sa airport. Bumalik na nga si Mia sa airport. Umupo muna siya roon sa isang tabi habang hinihintay ang kung sino mang mag-aabot sa kanya ng bayad. Nang magdadalawang oras na siyang naghintay, ay nakaramdam siya ng uhaw, kaya bumili muna siya ng tubig. Dumating ang sekretary ng lalaking nakabangga kay Mia. Una itong nagpunta sa waiting area ng airport. Basta, remember, she's not that tall. I think 5 feet 4 inches ang height. She's slim. She has fair skin. Medyo chinita rin. I think she has long black hair. At may heart-shaped na mark siya sa left cheek. Please make sure na may iabot mo yan because I already caused her too much trouble. Bili ni Victor Manuel sa kanyang sekretary. Malinaw na malinaw pa kay Victor ang imahe ng babaeng nakabangga nito kahapon. Sa angkin nitong ganda, walang duda na mananatili sa isipan ng kahit na sino ang napakagandang mukha nito. Ngunit nang dumating ang sekretary, ay hindi nito mahanap ang babaeng tinutukoy ng kanyang boss. Nagpabalik-balik na rin ito mula sa iba't ibang parte ng airport. Ngunit wala talaga. Naku, paano ba to? Ang dami ko pang trabaho sa office. Ay, makakabalik na nga lang. Sa libu-libong taong dumadaan sa airport, makikita ko ba talaga yung pinapahanap ni sir? Pag di na lang kasi tumawag ang tangang babaeng yun. Bumalik si Mia sa kanyang pwesto. Inabot na siya ng gabi sa paghihintay. Walang kahit na sinong dumating. Kaya naman, halos manlumo si Mia dahil pakiramdam niya ay pinaasa lamang siya sa wala. What do you mean na hindi mo nabigay? Ano ba yan? You only have to do one thing, hindi mo pa nagawa. Saway ni Victor sa kanyang sekretary. Sorry po, sir. Just get out. And go back to the airport and keep on finding her. Huwag kang babalik dito hanggat hindi mo na ibibigay ang bayad. Maya-maya pa ay nag-ring ang telepono ni Victor. Pare, can you do me a favor? Pagtawag ni Fernando Jose sa kanya. Si Fernando Jose ay isa sa mga business partners ni Victor, na siya namang may-ari din ng isang malaking agency na nagpapadala ng mga workers sa ibang bansa. Yes, pare, ano ba yun? Nagkaroon kasi ng aberya rito. Kailangan namin magbawas ng applicants because of the conflict going on sa Middle East. Okay lang ba kung dyan ko sila ilagay? Sure, pare. Tamang-tama. Because I also need to find someone to take care of my son. Lumayas yung isa kahapon eh. Di yata kinayang kapilyuhan ng anak ko. Pabalikin natin yung iba sa abroad. At yung best at magandang track record dyan, at magandang feedback, yun ang bigyan mong offer na magbantay sa wakin ko. Sige pare, papupunta ko siya bukas para makita ko rin kung sino sa mga aplikante ang fit. Ang alam ko, meron akong college graduate pero nag-DH. Maganda ang record nito dahil halos lahat ng employer ayaw siyang pakawalan.
Okay pare, thank you. You're the best. Let's hang out soon. Pag natapos ko na din tong mga inaayos ko sa kaso ng asawa ko. Ibinaba na ni Victor ang telepono at nagpatuloy sa trabaho. Kinabukasan, Daddy, play outside! Tanong ng anak ni Victor sa kanya. Sure baby, just don't move around too much. Baka makabasag ka. I'll finish up here and then I'll play with you, okay? Tumakbo na papalabas si Joaquin at nagsimulang maglaro-laro sa paligid ng office. Mukha lang binibigyan nito ng laya ang anak, pero sa malayo, hindi alam ng bata na lagi itong bantay sarado at hindi nakakawala sa mga paningin ng mga private bodyguards ng ama. Dumating si Mia sa agency. Ayon sa kanyang dating employer, dito na raw sila ililipat at maganda ang offer dahil halos katulad lang sa ibang bansa ang sahod pero nasa Pilipinas lang. Manghang-mangha nga si Mia dahil mas malaki at mukhang mas magarang bago niyang nilipatan. Nang makarating siya sa floor kung saan naghihintay ang mga aplikante, ay nasaktuhan niya ang isang bata na nadulas. Agad itong sinalo ni Mia. Umiyak ang bata. Naku, nasaktan ka ba? Saan ang masakit? Alalang sabi ni Mia habang sinisipat ang binti ng bata. Huwag ka na cry ha. Okay lang yan. Kalmadong dagdag ni Mia sabay yakap sa bata na agad namang ikinatahan ito. Anong name mo? Joaquin. Sabi ni Joaquin na ngayon ay nakangiti na dahil agad niyang nagustuhan si Mia sa ginawang pagtulong nito. Madalas ay takot ang mga tao sa opisina na lumapit sa bata dahil alam na anak ito ng may-ari. Nasaan bang mama at papa mo? Itinuro ni Joaquin ang nakaawang na pintuan papasok sa opisina at may lalaking nakatalikod at may kausap sa telepono. Kumunot ang noo ni Mia. Ano ba namang klaseng magulang ang mas inuuna pa ang trabaho at hinahayaang mag-isa sa ganitong klaseng lugar ang anak? Kinalabit ni Mia ang lalaki. Bakit niyo naman hinahayaang mag-isa ang anak ninyo? Paano kung may nangyari dito? Confident na sita ni Mia. Hindi lumingon ang lalaki. Sir, ang anak niyo ho nadulas. My gosh. Nanliit ang mga mata ni Victor nang marinig ang pamilyar na boses. Nilakasan ni Mia ang pagtapik niya sa balikat ng lalaki na siyang ikinaharap na nito. Anong klaseng... Nalaki ang mga mata ni Mia at mag-init ang mukha sa asar nang makilala ang lalaking nasa harap niya ngayon. Nabitawan din ni Victor ang kanyang telepono sa gulat nang makita ang dalaga sa harap. Ikaw? Tinakasan mo pa ako? Dito lang para kita mahahanap? Singhal ng dalaga. At doon na nga po nagtatapos ang unang kabanata. Sa susunod, please comment down below kung ano sa tingin niyo mangyayari pag nalaman ni Mia na magiging boss niya ang nakabasag ng kanyang mga pasalubong. Kanino kaya pinoprotektahan ng lalaki ang kanyang anak? May koneksyon kaya ito sa kaso ng kanyang dating asawa? Ano kaya ang papel na gagampanan ni Mia sa buhay ng mag-ama? Sabay-sabay nating alamin niyan sa mga susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. She's Mia Floresca. Siya yung sinasabi kong top rating babysitter ng agency and most requested palagi. Napakaganda ng feedback ng lahat ng naging amo niya. She's a top notch if you'd ask me. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, hindi inaasahan ni Mia na makikita niyang muli ang lalaking nakabangga sa kanya sa airport. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ito ang magiging boss niya? Tunghayan sa ikalawang kabanata. Tiningnan ng masama ni Mia ang lalaking gulat na nakatingin ngayon sa kanya. Ikaw palang tatay nitong batang to. Walang duda kaya naman pala napapabayaan to maglarong mag-isa at masugatan. Yung pabango ko nga lang nabanggan at lahat. Hindi man lang binayaran. Pangaalas ka ni Mia dahil nag-uuminit pa rin siya sa inis
Tuwing naaalala ang sinapit ng mga gamit niyang nabasag noong isang araw, kinalabit ni Joaquin ang braso ni Mia. Daddy, basa gamit mo? Inosenteng tanong nito. Mahinahong sumagot si Mia. Oo be, inagrabyado ako ng daddy mo. Mga pasalubong ko yun sa mga pamangkin ko na kasing edad mo. Kaso nasira niya, tapos tinakbuhan pa ako. Hindi man nga lang tumupad sa usapan. Agad nang pinigilan ni Victor Manuel si Mia sa mga susunod pang sasabihin nito. That's not true. I told my secretary to meet you at the airport. Eksaktong 1:15 p.m. pa nga. Baka naman you weren't there talaga. Or if so, why didn't you call me? Tumaas ang kilay ni Mia. Sinisisi mo ba ako sa sarili mong kamalian? FYI, nandoon ako sa airport at ginabi na nga ako sa paghihintay. Tsaka, nabasa ng pamangkin ko yung calling card. Pilyong tumingin si Victor Manuel sa huling sinabi ni Mia. Dumepensa si Mia. Kahit na ba? May usapan naman tayo kaya nandun ako sa airport. Ikaw itong hindi sumipot. Nagkibit balikat si Victor Manuel. Baka naman kasi nagkasalisi kayo ng sekretary ko. Because she was there. And explain ko pa nga na maigi kung sino nga hanapin. Nanliit ang mga mata ni Mia. Sus ko po, Rudy. Alam ko na yung style na yan. Mga palusot mo pa no? Ito nga lang anak mo, hindi mo yata nababantayan ng maayos. Paano pa ako maniniwala sa'yo niyan? Humarang si Joaquin sa dalawa. Huwag na po kayo fight. Lumapit si Joaquin sa kanyang daddy at hinila ang sleeves ng suit nito. Bayad mo na po, Ate Pretty, Daddy. Ba't po yung nagsira ka ng gamit? Bait-bait naman po si Ate Pretty Ate Pretty? Tumango si Joaquin. Ate Pretty helped me earlier nung nadapa ako outside. She's super bait, Daddy. Natuwa naman si Mia sa sinabing iyon ni Joaquin. Nakangiting tumingin si Victor Manuel kay Mia. Nagulat naman si Mia at tila nawala pa sa sarili nang makita ang dimple nito sa magkabilang pisngi. Thanks for helping my son. And sorry dun sa airport. Tumikim si Mia at hindi pa makatingin ng diretso kay Victor Manuel. Okay. Apology and thank you accepted. Pero yung bayad dun sa mga nabasag mo. Naku talaga, sinasabi ko sa'yo, hindi ko yung palalampasin. Natawa si Victor Manuel. May interest na yon. 3 times lang babayaran mo dahil 3 araw mo na akong pinaghihintay. Aba, sa ganda kong to. Na-stress lang ako dahil dyan. Lalong natawa si Victor Manuel sa mga hirit ng dalaga. Times 3 talaga? Ah, grabe. Ako na nga tong naagrabyado. Huwag mo sabihin hihingi ka pa ng discount. Lugi naman yata ako dyan. Ay nako, hindi pwede. Huling tawad na yan. Napatigil si Victor Manuel sa pagtawa nang pumasok si Fernando Jose sa loob ng kanyang opisina. Nahiya naman si Mia dahil parang dinala pa niya ang kanyang asal kalye sa loob at nag-aaway pa sila ng parang aso't pusa ng lalaking bumangga sa kanya. Napalakpak ng kamay si Victor Manuel. Oh, saktong-sakto pala eh. Lumapit si Fernando Jose at tinapik si Victor Manuel sa likod. Ah, she's Mia Floresca. Siya ang sinasabi kong top-rating babysitter ng agency and most requested palagi. Napakaganda ng feedback ng lahat ng nagiging amo niya. She's a top-notch, if you'd ask me. Napatingin si Victor Manuel kay Mia, na ngayon ay nakangiti ng malaki dahil sa pupuring natanggap niya. Siya? Paniniguro ni Victor Manuel. Hoy! Kina-question mo bang pagiging magaling ko? Grabe ka na talaga. Palihim na natawa si Victor Manuel. Is something going on in here? Am I missing something? Or... Tanong ni Fernando Jose. Naku pare, I don't think she's the right fit. Maghahanap na lang siguro ako ng iba. Yung hindi masungit at matrawa na masyado. Pangasar ni Victor Manuel na siyang ikinasama ng tingin ni Mia. Naku, Sir Fernando Jose, ibalik niyo na lang ho ako sa Dubai. Kung ganito lang din naman ang magiging boss ko, ay never mind na lang ho. Sumingit si Joaquin. Shh! You guys are too noisy na.
Muling humarap si Joaquin sa kanyang daddy. Daddy, bayaran niyo na lang po si Ate Pretty. You broke her stuff. Ang tanggap na lang natin si Ate Pretty. Sige na po, please. Sisingit pa sana si Mia at sasabihin paano naging anak ni Victor Manuel ang batang iyon. Gayong ganun ito kabait at malayong malayo sa ugali ng ama. Ngunit pinigilan na niya ang kanyang sarili dahil trabaho pala itong nag-aabang sa kanya. Tumakbo si Joaquin at humawak sa kamay ni Mia. Work na ikaw, Daddy. Ate Pretty, wala ako yaya. Tapos wala rin ako mami. Wala naman gusto kay Daddy kasi is masungit. Natawa si Mia. Buti pa talaga mga bata, mga honest. Pagpaparinig ni Mia. Please, Ate Pretty, please. Pagpupumilit pa ni Joaquin na sinamahan pa nito ng puppy eyes. Nalungkot naman ang kaunti si Victor Manuel. Mula nang mawala ang kanyang asawa, ay kitang-kita naman kay Joaquin ang kagustuhan nitong magkaroon ng bagong mommy. Ngunit wala namang magawa si Victor Manuel, kaya palagi na lamang inililipat ang atensyon nito at inaaliw sa kung ano-ano. Dahil nag-iisa ring anak, lahat ng gusto ni Joaquin ay laging ibinibigay sa kanya ni Victor Manuel. Sige, pag-iisipan ko muna. Nagpout si Joaquin. Ginulo ni Mia ang kanyang buhok. Pag-iisipan ko rin muna. Marami rin kasing kumukuha sa akin kasi nga, top babysitter ako. Pagbibida pa ni Mia upang maisip ni Victor Manuel kung anong kawalan ang hindi pagkuha nito sa kanya kung sakali. Pero kailangan ko rin umuwi sa amin kasi marami akong kailangan gawin. Sumingit si Fernando Jose. Oh, yun naman pala eh. Give me a day or two to think. O paano, una na rin ako. Sisilip muna ako sa accounting. Pagpapaalam nito. Daddy, hatid na lang po natin si Ate Pretty sa house niya. Oh yeah, that's a good idea. Para na rin makapagbayad na si Daddy. Sabay tingin ni Victor Manuel kay Mia. Napansin niya na talaga palang ubod ang ganda nito. Walang duda kung bakit Ate Pretty ang tawag sa kanya ni Joaquin. Mariing tumanggi si Mia. Naku, wag na lang. Sobrang layo pa ng amin. At may mga dadaanan din ako. Basta tatawag na lang ako kapag nakapag-desisyon na ako. Sige na, mauna na ako. Bye, Joaquin. Bye-bye po, Ate Pretty. Ingat po kayo. Magiliw na sabi ni Joaquin at kumaway-kaway pa. Sinundan naman ang tingin ni Victor Manuel si Mia na ngayon ay naglalakad papalayo. Hindi niya maiwang tingnan ang hubog ng katawan nito at kung gaano kaganda ang hugis ng kanyang balakang. Napailing siya sa kanyang naisip at ibinaling na lamang ang atensyon sa anak. I have someone I need a background check. Isang tawag ang natanggap ng secret agent ni Victor mula sa kanya. Lahat ng mga naka-interesa ni Victor na pumasok sa mansyon ay pinapa-background check niya muna. May malaking dahilan ng lalaki para gawin ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin napapatunayan na may foul play sa pagkamatay ng asawa niya. Lumaki si Victor na walang tiwala sa paligid nito dahil anak siya ng kanyang ama sa dating katulong. Ngunit dahil walang kapatid na lalaki, kinakailangan niyang ipakilala sa publiko, hindi bilang bastardo, kundi tagapagmana ng yaman ng pamilya. Hindi alam ni Victor kung iyon ang naging dahilan para manganib ang buhay niya at ang mga mahal niya sa buhay. O may iba pa kayang taong may motibo? Dahil bungad na makilala niya ang asawa niya, sunod-sunod na ang tangka sa buhay nito. Nakauwi na nga si Mia sa kanilang bahay. Ang totoo, wala namang ibang dadaanan si Mia. Ayaw niya lang ipakita ang bahay niya na gulo-gulo at sira-sira pa. Dahil bukod sa nahihiya siya, hindi niya rin matanggap na wala man lamang siyang naipundar sa pagtatrabaho niya sa Dubai. Ang mga kinikita niya ay napupunta lamang sa kanyang mga kapatid at sa mga utang nitong hindi nababayaran. Kaya naman gano'n na lamang katindi kung manlumo si Mia sa mga nabasag na pabango. Dahil ang kikitain sana niya roon ay ipapaayos na niya sa wakas ng kanilang bahay. Balak niya sana itong ibenta online. O di kaya naman sa mga magagarang office sa Makati dahil siguradong maraming papatos sa mga paninda niyang yun. At tiyak na malaki rin ang kanyang tutubuin kung sakali. Muling naisip ni Mia ang offer na trabaho sa kanya. Hindi naman siguro masama kung tatanggapin niya yun dahil mukhang gusto na rin naman siya ni Joaquin.
Ngunit dahil sa pride, naisip ni Mia ang encounter kanina. Mas mabuti siguro na wag na lang niya itong tanggapin. Kaso, paano siya kikita? Naisip ni Mia na magbenta na lamang ng peking perfume. Hindi naman siguro mapapansin niyo ng mga bibili sa kanya dahil hindi naman malayong-malayo ang itsura ng mga peke sa tunay. Isa pa, wala naman sigurong mag-aabalang tumingin pa ng maayos dahil hulugan din naman nila ito babayaran kung nagkataon. Kinabukasan ay kabadong-kabadong pumunta sa isang building si Mia. Maraming mga babaeng trabahador dito na mahilig sa pabango at mga make-up. Lalo pat freelance agent, halos karamihan ang nagtatrabaho dito. Tuwang-tuwang mga babae nang dumating si Mia at nagunahan pa sa pagpili ng mga kahong dala nito. Naku Mia, ang dami mo namang dala. Marami akong kukunin Dating gawin Mia hulugan to Ang mura talaga ng mga to. Mas makakarami pa ako ng bili. Walang-wala sa presyo ng nasa mall. Urig din naman. Napalunok si Mia at tumango na lamang. Maya-maya pa ay isang matangkad na babaeng nakasalamin ang lumapit. Bago lamang ito sa kumpanya, kaya hindi siya namukhaan ni Mia. Kinuha niya ang isang pabango at sprinay ito sa kanyang damit. What the? Peke naman to Reklamo nito sa kanyang ikinalingon ng lahat. Paano mo naman nasabi? Galing abroad yung si Mia. Itinuro ng babae ang damit niya kung saan nag-iwan ng stain ng pabango. Look, nagmantsa. Hindi naman yan magmamantsa kung tunay Peke ito. Sumama ang tingin ng mga trabahador kay Mia. Ano ba naman yan, Mia? Iisahan mo pa kami? Oo nga, peke ka pala. Gagatasan mo pa kami ng pera. Hindi naman tunay itong mga to Manluloko ka pala, Mia. Sunod-sunod pang nagreklamo ang lahat hanggang sa kuyugin na si Mia at batuhin ang mga pabango. Napatakip si Mia sa kanyang sarili habang hindi maawat sa pagtulo ang kanyang mga luha. Tama na, nasasaktan ako. Pag-iyak nito, ngunit hindi siya pinakinggan ng lahat at nagpatuloy lamang sa ginagawa. That's enough! Naramdaman ni Mia na tumigil ang lahat sa pagbabato at biglang tumahimik ang paligid. Ibinaba ni Mia ang mga brasong ipinangtakip sa sarili at tiningnan ang kamay ng isang lalaking nakalahad at nakatayo ngayon sa kanyang harap. Umangat ang tingin ni Mia sa lalaki. Nanlaki ang mga mata nito at napaawang pa ang mga labi. Nang masilayan, ang lalaking nag-abot sa kanya ngayon ng kamay. At doon na nga po nagtatapos ang Kabanata 2. Sa susunod, please comment down below kung sino sa tingin niyo ang nagpatigil sa mga taong mambabato kay Mia. Sino kaya itong knight in shining armor niya? Maaari kayang si Victor Manuel ito? At ano naman kayang magiging kapalit sa pagtulong niya sa dalaga? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Can you unzip me, Victor? Do whatever you want. I'm all yours tonight. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, hindi pa desidido si Mia kung tatanggapin ba ang trabahong alok ni Victor Manuel. Isipan ng dalaga na magbenta ng peking mga pabango. Ngunit, ibinuking siya ng isa sa mga customers. Isang lalaki ang dumating upang ipagtanggol siya. Kung sino ito? Tunghayan sa 3 kabanata. Natigilan ang lahat nang makita si Victor Manuel na otorisadong nakatayo ngayon habang minamata ang mga trabahador na nambato ng mga perfume sa kawawang si Mia. Inilahad nito ang kamay para patayuin si Mia at nanatiling nakayuko. Narito si Victor Manuel sa building na ito dahil ito ay isang agency na malapit nang magsara out of bankruptcy. Ngunit in-acquire ito ng kanilang kumpanya. What is going on with you people? At nagawa niyong malakit ng kapwa. Kung sino man dito ang santo at hindi kailanman nagsinungaling o gumawa ng masama, then go ahead. Throw some more at her. Binitawan ng mga trabahador ang mga pabango sa lapag.
Sorry po, Sir Victor. Paghingi ng paumanhin ng isa. Don't apologize to me. Apologize to her. Utos ni Victor. Sabay turo kay Mia na pilit na tinakpan ang mga pasang tinamumula sa pambabato. Nag-aalangan pang humingi ng tawad ang mga trabahador. Pagkatapos, ay isa-isa na silang bumalik sa kani-kanilang trabaho at hindi na muling nagkagulo pa. Muling tumingin si Victor Manuel kay Mia. Are you okay? Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong nito sa dalaga. Yumuko lamang si Mia at nagpasalamat. Thank you. Tinawag ni Victor Manuel ang pansin ng kanyang mga guard at isa-isang pinabalik ang mga paninda sa box nito. Saan ka ba nakatira? Ihahatid na kita. Alok ni Victor Manuel. Naku, hindi na lang. Malayo. No, I insist. I can't let you go home in that state. I have an emergency kit din sa kotse para malinis mo mga sugat mo. Walang nagawa si Mia kung hindi ang pumayag na lamang dahil mukhang bukal naman sa loob ni Victor Manuel ang paghahatid dito. And about the perfumes? Babayaran ko lahat yon. Times 3. To cover na rin yung mga nabasag ko that other day. I'm sorry for what happened here. Nakaramdam ng sobrang konsensya si Victor Manuel sa sinapit ni Mia. Naisip niya na kung binayaran na lamang niya ang mga nabasag niya sa airport noon, hindi kakailanganin ni Mia na magpanggap at magbenta ng mga peking perfume ngayon. Hindi sana siya aalaskahin at pagkakaisahan ng mga trabahador na kanyang napeke. Gusto lang namang kumita ng dalaga, kaya niya ito nagawa. Nang makababa sila sa parking lot, ay bumulong ang isa sa mga guard ni Victor Manuel. Sir, sure ka ba na gusto mo siyang ihatid? Hindi pa po kami nakakarating sa lugar na yun. Wala tayong advance clearing on how safe that area is. Napaisip si Victor Manuel. Delikado nga rin kung basta-basta na lamang siyang pupunta sa kung saan, lalo na't madalas ay may nakaambang na panganib sa buhay niya. Ngunit, mas lalong hindi niya papayagang umuwi si Mia ng mag-isa. Lalo pat grabe ang sinapit ng dalaga ngayon. Yes, I'm sure. At saka kasalanan ko rin naman. I owe her too much already. Don't worry. I don't think my threat or something naman doon. Sumakay na sila sa kotse at iniabot ni Victor Manuel ang medicine kit kay Mia na siyang ginamit nito upang linisin at gamutin ang kanyang maliit na sugat sa braso. Tahimik lamang sila buong biyahe. Nang makarating sila sa lugar ni Mia, ay dire-diretso pa sana ang kotse. Ngunit agad nang pinigil ni Mia ang driver. Dito na lang po. Tumigil ang kotse sa tapat ng isang bahay na pinapagawa ang second floor. May kalakihan din ito. Are you sure? Tumango si Mia. Mas mabuti sigurong dito na lamang siya bumaba kesa doon pa sa harap ng kanilang barong-barong. Bumaba rin si Victor Manuel. Dala-dala ang kahon na naglalaman ng mga nabasag na perfume. Papasok sana ito sa loob ng bahay nang tawagin ni Mia ang kanyang atensyon. Huminga ng malalim si Mia at saka itinuro ang barong-barong sa tapat nito. Doon talaga ako nakatira. Sige na, akin na tong kahon. Ako na lang po ang papasok. Malungkot na tumingin si Victor Manuel kay Mia. Ngunit sa tingin nito, ay wala naman dapat ikahiya si Mia sa tunay na estado ng kanyang buhay. Sa totoo lang, ay si Victor Manuel pa nga ang nakakaramdam ng hiya. Dahil kung naghanap siya ng paraan na mabayaran kaagad ang dalaga, baka nakapagpaayos pa kahit papaano ng bubong si Mia. It's okay, tutulungan na kita. Besides, I'm not really the type to judge people. Paniniguro ni Victor Manuel. Pumasok na sila sa loob. At halos mauntog pa nga si Victor Manuel dahil maliit lang ang pintuan. Pagpasok ay magalang na bumati si Victor Manuel sa pamilya ni Mia. Good evening ho. Lumapit ang isang binatilyo kay Victor Manuel at agad na humawak sa braso nito. Gara ng relo mo, boss ah. Pwede pa arbor? Agad na sinuway ni Mia ang nakababatang kapatid. Psst, ano ka ba, Makoy? Mahiya ka nga. Kamot ulong tumalikod si Makoy
at nagpatuloy na lamang sa paglalaro sa cellphone. Ngumiti si Victor Manuel. Hey, it's okay. He can have this. Naku, hindi na. Sobrang nakakahiya naman. Hindi nakinig si Victor Manuel at muling tinawag ang atensyon ni McCoy. McCoy, right? Here, isukat mo. Kuminang ang mga mata ni McCoy. Talaga, boss? Yes. Tingnan mo kung kasya. If it fits you perfectly, then it's yours. Agad na sinukat ni McCoy ang relo at lalong lumawak ang kanyang ngiti nang magkasya ito. Kasya, boss! Sige na, sa'yo na yan. Pero mahal yan. McCoy, ibalik mo. Pagpigil ni Mia. Mia, I said it's okay. Sabi ni Victor Manuel, sabay titig kay Mia. Natigilan naman si Mia nang tumama ang mga mata ni Victor Manuel sa kanya. Akin na talaga to, boss. Thank you. Tumango si Victor Manuel at tinapik si McCoy sa balikat. Hinatid na ni Mia si Victor Manuel sa labas. Sorry nga pala at ginabi na kayo. Hassle rin at nakubra pa ng kapatid ko yung relo mo. Nakangiting hinarap ni Victor si Mia. Ano ka ba? It's okay. I'm the one who should be sorry. Had I paid you earlier, hindi ka siguro mapapahiya at masasaktan. Here. Inabot ni Victor Manuel ang cheque kay Mia. Tinimes 3 mo talaga? Yes. I hope it covers all the trouble I caused you. Napahawak si Mia ng mahigpit sa cheque. Napakalaking pera nito. At kung tutuusin, ay sobra-sobra pa nga ito. Open pa po ba yung posisyon para maging yaya ni Boss Baby? Natawa si Victor Manuel. Are you referring to my son? Oo. Mukhang Boss Baby naman kasi talaga siya. Well, yes. Open na open. Sakto. Pupunta rin ako sa Dubai in few days for a week. For a long business trip. Madalas din akong out of the country. So, I really need someone to take care of my son. Payag ka na ba? Nakangiting tumango si Mia. Kailangan ko rin po ng trabaho eh. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nag-init ang pisngi ni Victor Manuel. Good. You can start tomorrow. Talaga? Thank you po. Sige na, pasok na ako sa loob. Ingat kayo. Pumasok na nga si Mia sa loob habang si Victor Manuel ay nakatayo roon at nananatiling pinagmamasdan ng dalaga. Kinabukasan ay nagsimula na nga si Mia. Kasalukuyan silang nagkukulitan ni Joaquin sa playroom. Tinitingnan nila kung sino sa kanilang dalawa ang mas makakapagpatakbo ng mabilis sa mga laroang kotse ni Joaquin. Natutuwa si Victor Manuel dahil kahit papaano ay nakakangiti na ulit ang sobrang kanyang anak. Mukhang masayang-masaya rin ito at komportable sa piling ni Mia. Gustong-gusto rin ni Victor Manuel ang paraan ng pag-aalaga ni Mia. Mula sa pagkain, pagpapatulog, pagpapaligo, at sa lahat ng daily routine ni Joaquin. At talaga namang hands-on ito. Walang duda na siya nga ang top-notch babysitter ng agency. Hindi maiwasang maisip ni Victor Manuel na napakaswerte ng magiging asawa ni Mia kung sakali dahil napakamaalaga nito. Paano kaya kung siya ang lalaking swertehin na makapasok sa buhay ni Mia? Agad na inuwaksi ni Victor ang thought na iyon dahil bukod sa mas matanda ito kay Mia, imposible naman sigurong mangyari yun. Lalo pat boss siya nito. Kahit magkagusto man ang dalaga sa kanya, alam niyang hindi makakabuti iyon para sa kanya dahil mapapahamak lamang ang buhay ng kung sino man ang malilink sa kanya. Hindi na kaya ng konsensya niyang may madamay pa dahil sa banta nito sa buhay niya at pamilya na hindi kilalang kalaban at hindi alam ang intensyon. So, I will be leaving for Dubai tomorrow. I need you to take this job seriously, okay? And please, sundin natin ang schedule ni Joaquin. If playtime's over, then it's over. He needs to stay grounded para hindi siya masanay na puro laro-laro lang. Also, hindi siya pwedeng lumabas ng bahay ng basta. I will call every 3 hours. Pero you have to update me every time.
on where he is or whatever he's up to. Nagkakaintindihan ba tayo, Mia? Hindi maunawaan ni Mia kung bakit gano'n na lamang kahigpit si Victor Manuel sa anak. Bukod sa bili nito, ay nag-iwan din siya ng napakahabang listahan ng mga rules at kung ano-anong utos. Oo naman, kayang-kaya ko to. Huwag kang mag-alala. Nasa safe and loving hands si Boss Baby. Ngumiti si Victor Manuel. Hindi nga siya nagkamali sa pagpili kay Mia. Mahigpit na binilina ni Victor Manuel ang mga guard sa bahay. Make sure that you'll never let them out of your sight. Ingatan niyo maigi ang anak ko. Huwag niyo lang ipahalata masyado na bantay sarado siya. Because he will be curious and ask questions. Basta bantayan niyo lang siya na maigi. Siguraduhin niyo na palaging nakalak ang mga pinto. And always check the cameras. If you sense any threat, you know what to do. Tumango ang mga guard at sinunod ang mga utos ni Victor Manuel. Gabi na nang makarating si Victor Manuel sa hotel sa Dubai. Kaya naman nagpa siya itong magpahinga muna. Total, bukas pa naman ang mga business meetings na to. Nang makaligo si Victor Manuel, ay lumabas ito ng tanging towel lamang ang nakatapis sa ibabang bahagi ng katawan. May kumatok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, ay tumambad sa kanya si Chantal. Chantal, what are you doing here? Matamis na ngumiti si Chantal at napakagat pa sa labi nang makita ang katawan ni Victor. I see you're ready for me, sabi ni Chantal at saka pumasok sa loob. Tinanggal ni Chantal ang kanyang sapatos at sinimulang tanggalin ang kanyang mga panloob. Ibinato ni Chantal sa mukha ni Victor Manuel ang lace underwear nito. Can you unzip me, Victor? Napalunok si Victor Manuel. I don't know kung bakit hindi mo ako tinawagan. You will be here pala. Eh di sana nakapag-prepare pa ako ng sobra. Lumapit si Chantal at saka kinuha ang kamay ni Victor Manuel at itinapat sa kanyang dibdib. Si Chantal, ang babaeng nakakasama ni Victor Manuel tuwing magpupunta ito ng Dubai. Isang model si Chantal na nakabase sa Dubai. At kasyual lamang ang pagsama at pagtingin nito kay Victor Manuel. Napangiti si Chantal nang maramdaman sa kanyang likod ang umbok ni Victor Manuel. Humarap ito at saka hinawakan ang mukha ni Victor Manuel. Do whatever you want, Victor. I'm all yours tonight. Mapusok na hinalikan ni Chantal si Victor Manuel. Hindi pa nakapag-react agad si Victor Manuel dahil tila may kung anong pumipigil dito. Ngunit nang hinawakan siya ni Chantal, ay nag-init na rin ito at nagpadala na sa tukso. Binuhat niya si Chantal patungo sa kama at saka sumisid sa pagkababae nito. Nang matapos si Victor Manuel at Chantal, ay inayos na ni Victor Manuel ang kanyang sarili. Victor, come on. We used to do this until morning. Why the rush? I want one more. Napayuko si Victor Manuel. Buong magdamag, bagaman si Chantal ang kanyang kasama, ay ibang babae naman ang nasa isip niya. I'm no longer in the mood. Malanding hinaplos ni Chantal ang dibdib ni Victor Manuel. Really? Nobody's not in the mood for me. Sabi nito, at saka hinalik-halikan ang leeg at balikat ni Victor Manuel. Nag-iwan din ito ng mga marka. Napapikit si Victor Manuel. We can't do this anymore, Chantal. Huminga ng malalim si Victor Manuel bago magpatuloy. I'm getting married soon. Nagulat si Chantal. You? You're getting married? That's news. Hindi sumagot si Victor Manuel. Hindi niya rin maintindihan kung bakit niya ito nasabi. Ngunit alam niyang ayaw na niyang ipagpatuloy pa ang kung anumang namamagitan sa kanila ni Chantal. Well, if that's the case, then okay. I don't want to be a mistress naman. That's not in my book. Pero, I can't let you go nang wala man lang akong nakukuhang something in return. Why don't we go shopping? Pumayag si Victor Manuel. Kung ito lang din naman ang paraan upang lumayo na si Chantal sa kanya, ay ayos na siguro yon. Nang makarating sila sa mall, ay kung ano-anong mamahaling mga damit at sapatos ang pinagbibili ni Chantal.
Ngunit sa buong pagsha-shopping ay tila tuliro si Victor Manuel. Kada tingin niya sa mga damit na nakadisplay, ay hindi niya maiwasang maisip kung anong magiging itsura ni Mia kapag siyang nagsuot ng mga ito. Pumasok sila sa isang jewelry store. "Hey, I want that!" sabi ni Chantal, sabay turo sa isang bracelet na nababalot ng Swarovski stones. Nakita ni Victor Manuel na buy one take one ito, kaya agad niyang kinuha ang isa at nagpa siyang ibigay ito kay Mia sa kanyang pag-uwi. "Ate Pretty, Daddy's going home tomorrow, di ba po? Can we make him a welcome home gift po, please?" Ngumiti si Mia kay Joaquin. "Oo, sige. Ano bang nasa isip mo?" Napaisip si Joaquin. "Let's make him a huge poster and then we'll put a lot of colors, like yung sa cartoon." Magandang ideya yan, boss baby. Pero saan naman tayo kukuha ng mga gamit?" Tumingin si Joaquin sa paligid at itinuro ang isang pinto sa taas. Kumunot ang noon ni Mia. "There, sa kwarto ni Mommy. She has a lot of art materials. Pero sabi niya, bawal yun galawin eh." "Oo bawal pala eh. Iba na lang gawin natin." "No, Ate Pretty, it's for our daddy naman. I'm sure Mommy won't mind. Kaya tara na, let's go." Nang makarating sila sa kwarto, ay tila tumayo mga balahibo ni Mia sa hindi malamang dahilan. Sophisticated, ngunit simple lamang ang design ng kwarto ngayon. Punong-puno rin ito ng mga canvas at kung ano-anong painting materials. Pero kinilabutan ng dalaga nang mapansin ang mga abstract na painting ng dating asawa ni Victor Manuel na tila may mga mensaheng gustong ipaabot. May nakitang box si Mia na mukhang naglalaman ng gamit ng yumaong babae. Nang akmang hawakan ito dahil sa kuryosidad. "Ate Pretty, wag touch yan! Galit Mami dati pag mahawakan yan." Bigla namang natigilan ang dalaga. Nagsimula na ngang magdisenyo si Joaquin at Mia. "Mommy has no stickers here," reklamo ni Joaquin. "Mag-drawing na lang tayo, boss baby." "No, I want stickers. Daddy should have stickers. Ate Pretty, let's buy sa store." Nang makababa sila, ay agad silang hinarangan ng guard. "Saan kayo pupunta?" "Sa bookstore lang sana, may gustong bilhin nito si Joaquin." "Hindi pwede. Bili na sir na huwag kayo basta-basta lalabas. Kami na lang bibili." "Oh, narinig mo boss baby? Sila na lang. Sabihin mo na lang gusto mo," sabi ni Mia kay Joaquin. "No, I want to choose on my own. I want to go out." "Tatawagan muna namin si sir." Tinawagan niya nila si Victor Manuel, ngunit hindi ito sumasagot dahil nga busy pa ito sa panahon na yon na pakikipaglaro kay Chantal. Nakailang pilit pa si Joaquin hanggang sa wala nang nagawa ang mga guard kundi ang payagan na lamang ito. Siniguro na lamang nila na ligtas ang bata. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Joaquin nang marinig na pauwi na raw ang kanyang daddy sa bahay. "Ate Pretty, let's get ready na po." Tumayo na silang dalawa ni Mia sa harap ng pinto habang hawak-hawak ang mga banner na kanilang disenyo. Nakangiting bumaba si Victor Manuel mula sa kanyang Tesla. Tumakbo ang anak at hinalikan ng ama na tila excited sa pagbabalik nito. Ngunit agad na kumunot ang kanyang noo nang makita ang hawak ni Mia sa likod na banner. "How did you make that?" Sumagot si Mia. "Doon sa kwarto raw ng mami ni Joaquin. Doon kami kumuha ng mga gamit." Tumangutango naman si Joaquin. "Mommy's art materials and the stickers from the mall." Nag-iba ang timpla ni Victor Manuel at baka sa kanyang mukha ang pagkadismaya nang marinig iyon. At doon na nga po nagtatapos ang Kabanata 3. Sa susunod na kabanata, please comment down below kung ano sa tingin niyo ang dahilan kung bakit nag-ibang timpla ng mukha ni Victor nang malaman kung saan galing ang mga materyales na ginamit. May sikreto kayang tinatago ang lalaki? Sabay-sabay nating alamin sa mga susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Well, if you really want to pay me, then you can do it through your service.
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, sinorpresa ni Joaquin sa tulong ni Mia pag-uwi galing Dubai. Ngunit tila hindi ito masaya sa nangyari. Kung bakit? Tunghayan sa ika-4 na kabanata. Hindi lubos maunawaan ni Mia kung bakit biglang nag-iba ang timpla ni Victor Manuel. Nakakunot ang noon nito at tila malapit na silang paggalitan. Ibinaba ni Mia ang banner at bumulong kay Joaquin. Galit yata ang daddy mo. Tumingin si Joaquin sa kanyang daddy. Daddy, are you mad? Pumuntong hininga si Victor Manuel. How did you make those again? Saan yun nakuha mga materials? Sabay turo nito sa hawak-hawak na mga banner nila ni Mia. Sa art room po. Pero yung mga sticker sa mall. Kinakabahang tugon ni Mia. Ramdam na ramdam niya na hindi maganda ang loob ngayon ni Victor Manuel. At kung masasaktuhan, ay unang beses pa lang nitong magagalit sa kanya. Napapikit si Victor Manuel. Sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang sarili. What have I told you about the rules around my house? Hindi sumagot si Mia. Sinuway niyo ako. Kabilin-bilinan ko na wag kayong lumabas unless nagpaalam kayo sa akin. And about that art room, you cannot enter that room ng basta-basta. It is private. Hindi niyo pwedeng pakialaman ng mga gamit ng asawa ko. Lalong-lalo na without my permission. I'm so disappointed in you too. Pero hindi naman. I have heard enough. Hindi niyo ako sinunod. My rules were made to be followed. Hindi para suwayin. Nangilid ang mga luha ni Mia. Ngunit agad niya itong pinunasan. Binato ni Joaquin ang banner. You're bad, Daddy. We just wanted to surprise you. Sabi nito at saka tumakbo papaakyat sa kanyang kwarto. Joaquin! Pagtawag ni Victor Manuel, ngunit hindi na lumingon ito. Naiwan doon si Mia. Lumuhod ito upang pulutin ang mga banner na nagkalat sa sahig. Mia, hindi. Okay lang. Kasalanan ko rin naman. Aayusin ko na lang to. Sagot ni Mia habang pinupulot ang mga banner. Pagkatapos ay nagmamadali na rin itong umalis upang maghanda ng hapunan ng mag-ama. Nakaramdam ng konsensya si Victor Manuel dahil sa biglaan niyang pagkagalit. Matagal na nga siyang nawala. Ito pang aabutan ng mga tao sa bahay na ugali niya. Umakyat si Victor Manuel sa taas upang kausapin ang anak. Makailang beses pa itong kumatok sa pinto ni Joaquin bago ito magsalita. Baby, I'm so sorry. Daddy didn't mean to get mad. I'm just really tired. And I just wanted you to be safe. Hindi sumagot si Joaquin. Know that I'm really sorry, okay? If you want, bubuksan na natin yung mga pasalubong ko sa'yo from Dubai. Marami akong chocolates dito. You can eat them until you complain of toothache, baby. Hindi pa rin sumagot si Joaquin. Joaquin, please open the door. Nag-isip ng maigi si Victor Manuel kung paano nito mapapaamo at mapapalabas ang anak. Naisip niyang gamitin si Mia bilang rason. Total maibibigay nga rin naman itong regalo sa kanya. I have a gift for your Ate Pretty. Gusto mo ba ako samahang magbigay? Makalipas lamang ng ilang segundo, ay bumukas na ang pinto at tumambad ang ulo ni Joaquin na nakasilip. Really? Tumango si Victor Manuel. Yes. Kuminang ang mata ni Joaquin. Yay! Gift for Ate Pretty. You're not mad at me anymore? Umiling si Joaquin. Hindi na po. I'm sorry I entered Mommy's room too. Pinky swear it won't happen again. Niyakap ni Victor Manuel ang anak. Hey, Daddy! You have a gift for Ate Pretty? Love, love. Natawa si Victor Manuel. Anong love? Bata ka pa, iniisip mo na ang love. But you have to say sorry to Ate Pretty too. I saw her earlier, she was crying. Napabitaw si Victor Manuel. Crying? Tumango si Joaquin.
Yes, when you lost your temper. I saw her trying so hard not to cry. Dapat po mag-sorry ikaw when you give your gift. Napaisip si Victor Manuel. We tried calling you a lot to make paalam, pero you weren't answering, so I forced Ate Pretty and the guards to go out with me na lang. I'm sorry about that too, Daddy. Lalong nakaramdam ng konsensya si Victor Manuel dahil sa pag-iinit niya kanina. Marahil nung sinusubukan nilang magpaalam, ay busy pa siya kay Chantal. Kaya naman, napagpasyahan niyang humingi na rin ng tawad kay Mia. Sa kabilang banda, ay halos hindi magkaugaga si Mia sa pag-aayos ng hapunan. Request kanina ni Joaquin ang sinigang. Ngunit hindi siya sigurado kung maayos pa ang kanyang pagkakaluto dahil medyo nawala na rin siya sa mood nang magalit si Victor kanina. Naramdaman ni Mia na nagtatawanan na ang mag-ama kaya naman binilisan na niya ang pag-aayos. Nang makababa ang dalawa, ay agad na nag-cheer si Joaquin nang makita ang pagkain sa hapag. Wow, sinigang! Thank you, Ate Pretty! Sabi nito at agad na yumakap kay Mia. Sige na, boss baby, kain ka na. Inayos lamang ni Mia ang pagkain ni Joaquin at aalis na sana nang tawagin ni Joaquin ang kanyang atensyon. Ate Pretty, come, eat with us! Nag-aalangang sumagot si Mia. Ay, hindi na, boss baby. May gagawin pa si Ate Pretty. No, Ate Pretty, join us. You can sit there, oh. Turo ni Joaquin sa upuan sa kabilang side ng table. Ito ang dating upuan ng asawa ni Victor Manuel. Hindi na lang ito umimik nang ituro iyon ng anak. Pinanlakihan ni Joaquin ng mata ang kanyang daddy upang tulungang kumbinsihin si Mia na sumabay na sa kanilang kumain. Yes, join us, Mia. At dahil dalawang lalaki nang nag-alok sa kanya, pumayag na lamang si Mia. Nahihiya pa nga itong magsandok ng pagkain dahil ramdam niya ang tingin ni Victor Manuel. Tahimik lamang si Victor. Sa katunayan, ay sarap na sarap ito sa luto ni Mia. Tila na resemble nito ang luto noon ng kanyang asawa. I'm full. Akyat na po ako kasi bubukas pa ako ng pasalubong. Paalam ni Joaquin. Kumindat pa ito sa kanyang daddy at sumenyas na magsorry na kay Mia. Si Mia naman ay aligaga pa rin habang inuurong ang kanilang pinagkainan. Nang tumalikod siya, ay nabangga siya sa dibdib ni Victor Manuel. Natigilan pa si Mia dahil sa tigas at bangong taglay nito. Ngunit agad rin siyang lumayo ng kaunti. Ay, panimula ni Victor Manuel. I'm sorry for losing my temper earlier. Hindi ako dapat naging ganun ka-hard on you. Joaquin told me everything, so I'm really sorry. Hindi. Kami talagang dapat mag-sorry. Lalong-lalo na ako. Sinuway ko ang mga utos mo. Nailagay ko pa sa kapahamakan si Joaquin. Paghingi ng paumanhin ni Mia. Umiling si Victor Manuel. No, Mia. Hindi ka dapat mag-sorry. I did you wrong. It's just that, alam mo naman na I really want Joaquin to be safe at all times. And about that room, it's really private. And it's hard for me kapag nabibring up ang memories ng asawa ko. Respect, maybe? Napayuko si Mia. Naalala niya ang mga abstract painting kanina na nakita niya sa loob. Pati na ang isang maliit na box doon na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagpataas sa kanyang balahibo. Sa totoo lang, ay may ibang rason kung bakit ganoon na lamang kung pagbawalan ni Victor Manuel ang lahat na pumapasok sa kwartong iyon. May mga bagay siyang itinatago na ayaw niyang makita nila. Tulad na lang ng isang box doon na naglalaman ng sekreto. Please, next time, magpaalam na lang kayo sa akin if aalis kayo or may gusto kayong galawin dito sa bahay. I promise I will answer this time. Sige po. Pero bakit ganun po kabawal? Nakakakaba naman. Kinabahan si Mia dahil baka may nakaambang na panganib lagi sa buhay na mag-ama. Kaya ganun na lamang kung maghigpit si Victor Manuel. Anong buhay ba ang pinasok niya? Just personal reasons. Anyway, can you go to my room after you finish those? I have something to give you.
Pag-iba ni Victor Manuel ng usapan. Nakaramdam ng kaunting excitement si Mia nang sabihin niyo ni Victor Manuel. Kaya naman, binilisan niyang tapusin ang hugasin. Nang matapos, ay dali-dali siyang umakyat. Kakatuksa na siya, ngunit napansin niyang nakaawang ang pinto. Kaya dire-diretso na itong pumasok. Sir? Ay! Napatakip ng mata si Mia nang makita si Victor Manuel na nakatapis lamang ng tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan. Natawa si Victor. Ah, silly. It's okay. Your gift is over here nga pala. Pagtuturo ni Victor Manuel sa kama. Dahan-dahang inalis ni Mia ang takip sa mata, ngunit agad siyang napalunok nang makita ang nakabakat sa tuwalya ni Victor Manuel. Hindi maiwasan ni Mia na isipin kung ano kayang itsura nito kapag wala nang nakatakip. Can you close the door nga pala muna? Sarado? Hindi maiwasan ni Mia na mag-isip. Tinuro kanina ni Victor Manuel ang kama. Hindi kaya... Napailing si Mia sa naisip. Yes, I don't usually give expensive gifts sa mga maid. Baka mainggit pa sila sa'yo. Nakaramdam ng kilig si Mia dahil mukhang espesyal pa lang matatanggap niyang regalo. Sinara na niya ang pinto at muling lumapit kay Victor Manuel. Nang iabot ni Victor Manuel ang kahon, ay aksidente itong dumalas sa kamay ni Mia. Dahilan upang mahulog ang kahon sa sahig. Yumuko si Mia upang pulutin ito. Ngunit kasabay ng kanyang pagpulot ay naipit ang tuwalya ni Victor Manuel sa kahon. Natanggal ang tuwalya, kaya bumungad kay Mia ang napakalaking alaga nito. Napaawang ang bunganga ni Mia dahil sa nakita, ngunit agad rin niyang ipinikit ang mata. Nahihiyang natawa si Victor Manuel dahil tila tumayo pa ang kanyang alaga na makita si Mia na nakanganga. Agad niyang kinuha ang tuwalya upang takpan agad ang katawan. Sorry. Here. Pag-abot na lamang ni Victor Manuel sa kahon. Nag-init ang kanyang pisngi nang makita ang dalaga na hindi mapakali ngayon. Ngunit natatawa rin ito dahil sa naging reaksyon ni Mia. Ngayon ka lang ba nakakita noon? Natatawang biro ni Victor Manuel na ikinaiwas lamang ng tingin ni Mia. Binuksan na ni Mia ang kahon at namangha sa ganda ng bracelet na nandoon. Can I put that on you? Napatingin si Mia kay Victor Manuel. Lumapit si Victor Manuel kay Mia at isinuot ang bracelet dito. Kilig na kinig naman si Mia, ngunit hindi niya ito ipinapahalata. There, looks nice on you. Napakagat ng labi si Mia. Thank you so much po sa regalo. Pero, paano ko naman mababayaran yon? No need, it's a gift for you. Naku, hindi. Nakakahiya naman na may ganito akong regalo tapos yung ibang maid wala. Kahit hulugan ko na lang. No, Mia, that's for you. Consider it as a thank you gift para sa pag-aalaga mo sa anak ko. Pero, aangal pa sana si Mia nang mag-ibang tingin ni Victor Manuel dito. Well, if you really want to pay me, then you can do it through your service. Makahulog ang sabi nito habang nakatitig ng diretso sa dalaga. Itinuro ni Victor Manuel ang kama at naglakad papunta rito. Napalunok si Mia. Diyos ko po, isusuko ko na ba ang bataan ko? Sa boss ko pa? Sa isip-isip nito. Kinakabahang lumapit si Mia kay Victor Manuel na ngayon ay nag-uunat. Pero sir, first time ko po kasi kung sakali. Lumingon si Victor Manuel. Don't worry, hindi naman kita pahihirapan. Napaiwas ang tingin si Mia. Naku, mukhang ito na nga talaga yun. Isip nitong muli. Natigilan si Mia nang iabot sa kanya ni Victor Manuel ang isang body oil. Ano to? Dumapa si Victor Manuel. Sobrang pagod ko sa Dubai eh. Then the flight made my back ache so much. So can you massage it for me? Nag-init ang pisngi ni Mia dahil sa maling pag-aakala. Pilyong ngumiti si Victor Manuel. Why? Iba bang nasa isip mo? Wow, Mia. I never imagined you as someone so naughty. Nahihiyang lumapit si Mia. Sinampal pa niya ng kaunti ang sarili dahil sa naisip.
Nagsimula na itong magmasahe kay Victor Manuel. Napaumol ng kaunti si Victor dahil sa masarap na haplos ng dalaga. Namula si Mia sa mga tunog na ginagawa ng boss. You know what? I'm really thankful for you. Bakit naman? Kasi naaalagaan mo si Joaquin. You know, I tried so hard to find someone to take care of him. Pero madalas ayaw niya. Sumusuko sila sa katigasan ng ulo ng anak ko. It's either siyang may ayaw o ako. Mabait naman na bata si Joaquin. I don't know. Since Joaquin's mom died, I think sobra na akong na-drain. So I'm really sorry talaga if I was hard on you earlier. Honestly, marami na ako nakafling. Pero madalas no strings attached. I dated multiple women in hopes of finding Joaquin a new mom. None of them were successful though. Minsan kasi ayaw nilang mag-commit. O di kaya ayaw kay Joaquin. Madalas ayaw ni Joaquin sa kanila. Never thought I'd reach this day kung saan pareho ka naming magiging gusto. Natigilan si Victor Manuel sa kanyang sinabi. Nagulat si Mia, ngunit hindi siya sumagot dito. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagmamasahe. Sa gitna ng bawat haplos ni Mia kay Victor Manuel, ay ramdam na ramdam ang nag-uumapaw na init at namumuong tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hanggang sa... At doon na nga po nagtatapos ang Kabanata 4. Sa susunod, please comment down below kung saan sa tingin niyo hahantong ang eksenang ito. Sabay-sabay nating abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Pwede bang magpanggap tayo na super okay sa harapan ni Joaquin? Yung para bang may possibility na magkamabutihan tayo and eventually we'll be together? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, ibinigay na ni Victor Manuel kay Mia ang pasalubong nitong bracelet mula sa Dubai. Nagpumilit ang dalaga na bayaran nito kay Victor Manuel. Kaya naman, pumayag ito nang magpamasahe si Victor Manuel sa kanya. Aksidente rin niyang nakita ang kahubaran ni Victor Manuel. Saan kaya hahantong ang eksenang ito? Tunghayan sa 5 kabanata. Hindi na napigil ni Victor ang nararamdaman sa haplos ng mga kamay ni Mia na nakabaon sa kanyang likod. Nagulat ang dalaga at nagmamadaling tinapos ni Mia ang pagmamasahe kay Victor Manuel. Dahil may iba na rin siyang nararamdaman, minabuti nitong tapusin na kaagad ang kanyang ginagawa at umiwas na lamang kaysa kung saan pa mapunta ang lahat. Sir, una na po ako. Ayusin ko pa po pala yung mga laruan sa playroom. Pagdadahilan ni Mia. Tumayo na rin si Victor Manuel mula sa kama. Aalis na sana si Mia nang tawagin ni Victor Manuel ang atensyon nito. Can you do me a favor, Mia? Natigilan si Mia. Naku, ano na naman kaya ang gusto nitong boss ko? Huminga ng malalim si Victor Manuel bago magpatuloy. Pwede bang magpanggap tayo na super okay sa harapan ni Joaquin? Yung para bang may possibility na magkamabutihan tayo. And eventually we'll be together? Napalunok si Mia. Bakit? Anong meron? Nagkibit balikat si Victor Manuel. Gaya nga ng sinabi ko kanina, Joaquin is very vulnerable. Alam kong hindi niya lang sinasabi sa akin pero miss na miss niya ng mami niya at hinahanap-hanap na niya ang kalinga ng isang ina. If you and I act like there's something between us, baka lang hindi na siya maging malungkot dahil magiging second mom na ang tingin niya sa'yo. Napaisip ng mabuti si Mia. Sa katunayan, ay pigil na pigil lamang ang kilig niya ngayon. Ikaw ba naman ang alukin at hinga ng pabor ng boss mo? Sino ba namang hindi matutuwa rito? Ngunit, ayaw niyang ipahalata kay Victor Manuel ang tunay na nararamdaman. Dahil baka mag-iba na naman ang tingin nito sa kanya. Iyon kung okay lang sa'yo. If it's too much to ask, then you don't need to do it. Hindi.
Okay lang siguro. Kung para naman kay Joaquin pala. Malamig na sabi ni Mia. Ngunit deep inside, ay gustong-gusto na nitong magtatalon. And another thing. May isa pa. Grabe, Victor Manuel. Nakakarami ka na. Muling tugon ni Mia sa sarili. Pwede rin bang sata lang ang lahat? Katulad ng sa mga guards. Ayokong isipin ng anak ko na pinaghihigpitan ko siya ng sobra sa buhay niya. Baka paglaki niya magrebelde siya o kung ano. At maisip din niya na may nangyari sa mom niya kaya nagkaganito ang lahat. Kung maaari sana, let's act normal. I don't want him to grow up ng may masamang loob sa akin o di kaya sa buhay na meron siya. Tumango si Mia. Hindi niya maikakailang mabuting tatay si Victor Manuel dahil wala itong ibang hinangad kundi ang kabutihan lamang ng kanyang anak. Bukod sa ayaw niya itong mapahamak, gusto pa rin nitong lumaking normal at masaya si Joaquin. Mahal na mahal nga talaga ni Victor Manuel ang bata. Sa kabila noon, ay hindi maiwasan ni Mia ang magtaka. Ano kaya talagang dahilan kung bakit ganoon na lang kung protektahan ni Victor Manuel ang anak? Kinabukasan ay maagang gumising si Victor Manuel. Hindi na siya nakapagpasalamat sa service ni Mia kagabi, kaya minabuti niyang maghanda na lang ng almusal para sa dalaga, bilang pasasalamat na rin. Tumatakbong bumaba si Joaquin ang maamoy ang paborito nitong bacon. Wow, Daddy, you're cooking breakfast! Tuwang-tuwa na sabi ni Joaquin. Yes, baby. Are you hungry na? Hindi sumagot si Joaquin at pinanliitan lang ng mata ang kanyang daddy. Nakita iyon ni Victor Manuel at nagtaka. Why, baby? Ayaw mo na ba ng bacon? Daddy, you know how I love bacon more than anything in the world. Pero, nagluluto pa ikaw ng breakfast for 3? Dalawa lang naman po tayo. So, inilagay pa ni Joaquin ang kamay niya sa kanyang baba na animoy nag-iisip. So, pilyong umiti si Joaquin. Daddy's in love? Kumunot ang noon ni Victor Manuel. Baby, ano bang sabi ko sa love? Bata ka pa. You're in love. Para kay Ate Pretty yan, no? Ngumiti si Victor Manuel nang maisip si Mia. Yee, Daddy! Nagpapa-impress ka kay Ate Pretty. I was looking for Teddy kagabi. Tapos nakita ko si Ate Pretty lumabas ng room mo. Mami ko na ba siya? Natigilan si Victor Manuel at nakaramdam ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Wala siguro talaga siyang takas sa anak. Ay nako, baby. Sige na nga, umupo ka na doon at matatapos na to. Lingid sa kanilang kaalaman, ay kanina pa nakatayo roon si Mia at napakinggan niya ang lahat. Pulang-pula ngayon ang pisngi ng dalaga, kaya naman takang-taka si Victor Manuel at Joaquin nang makita ito. Naghilamos kasi ako. Malamig yung tubig. Masayang kumain ng breakfast ang tatlo. Kilig na kilig pa rin si Mia dahil todo asikaso si Victor sa kanya, na siyang ikinatutuwa naman ni Joaquin dahil mistulang isa silang buong pamilya. Pagkatapos kumain, ay nagpaalam si Victor Manuel na siya na ang magpapaligo kay Joaquin. Excited naman si Joaquin dahil sa wakas, ang daddy na niya uli ang magpapaligo sa kanya. Mula kasi nang mawala ang mami niya, palaging kasambahay na lang ang gumagawa nito. O di kaya naman si Mia. Habang naglalaro ng bubbles, ay tinutokso ni Joaquin ang kanyang daddy. Daddy's in love with Ate Pretty. I have a new mommy. Natawa si Victor Manuel. Alam mo ikaw, ang maipilit mo talaga, ano? Hindi po ba? Nagkibit-balikat si Victor Manuel. Well, tingnan natin. Natigilan si Joaquin sa paglalaro. Bakit po titingnan? Kasi malay mo, Ate Pretty has a boyfriend. Napaisip si Joaquin. Ay, opo nga, Daddy. Kumunot ang noo ni Victor. Anong opo nga? I overheard Ate Pretty talking to the phone last time. I think she's referring to a boy. I think the name starts with E. Nakaramdam ng konting selos si Victor Manuel sa narinig. Whoever that is, I think he's not as pogy as you because the name E doesn't sound good. Baby, that's bad. Basta Daddy, bilisan mo po. Baka po mamaya wala na pong chance kay Ate Pretty. Napaisip naman ng mabuti si Victor Manuel sa sinabi ng anak. Pagkatapos maligo, ay nagmamadaling magbihis ang ama. May event nga pala si Joaquin sa school.
Isang family day ito.